wala tayong masarap at mainit na tinapay. Ang ating mga Baker King sa totoong buhay, mga magigiting na panaderong Pinoy. Hindi tayo magkapatid! Paano tayo magiging magkadugo? Kabubukas pa lang ng taon, may bago na namang Korean novela na nakahuli ng panlasa nating mga Pilipino. Ako si Taku. Sa paggawa ng tinapay, dito ko nararamdaman ang buhay. Ang mga eksena, sing-init ng bagong lutong pandesal. Ang batuhan ng mga linya, parang nasa loob ng pugon. Nag-aalimpuyo. Huwag mo kong mahawak-hawakan, babae ka! Tumabing ka siya! Ito ang Baker King. Kwento ng batang si Takgu na anak sa labas ng isang may-ari ng panaderya. Sa kanyang paglaki, maghahanap siya ng pagmamahal, kasabay ng pag-usbong ng natatangi niyang kakayahan sa paggawa ng tinapay. Kaya siya itinanghal na Baker King. Pero dito sa Pilipinas, maraming pwedeng tanghaling Baker King. Kagaya ng 27 anyos na si Jeff, Baker King ng Binondo. Ang kanyang specialty, hopya. Hopyang baboy, munggo, dice, at hopyang hapon. Kayang-kayang lutuin lahat niyan ni Jeff. Pangatlong henerasyon na raw siya sa kanilang angkan ng mga panadero. Dekada 60 pa raw nung buksan ng kanyang mga ninuno ang kanilang panaderya ng hopya, hanggang naipasa ito sa kanyang ama at ipinamana naman sa kanya. When I was little, alam ko, sa labas lang ng kwarto namin before, andun yung pagawaan eh. So, parang siyempre makikurious ka rin nung bata ka. So, yun, alam ko mahilig din ako gumalaw ng kahit anong bagay. So, natutulan din ako mag-isa. Madali raw natutunan ni Jeff ang pasikot-sikot sa paggawa ng hopya. Mula sa tamang klase ng harina hanggang sa eksaktong timpla ng palaman at balat nito. I do check process ng paghalo or tama ba yung, sabi ko nga kanina, yung consistency ng mga balat, ganun, I check naman. Kailangan ko talaga yung pinaka-final product ko, eksaktong-eksakto, dun sa pinamana sa akin na taste. Para raw mapanatili ang nakasanayang lasa ng kanilang hopya, ipinapagpatuloy pa rin ni Jeff ang mano-manong pagmamasa ng palaman. So ito yung flour. Ipinakita niya sa amin ang paggawa ng isa sa pinakasikat nilang hopya, ang hopyang baboy. Una munang pinaghalo ang harina at asukal, at saka inihalo ang kuntol, sibuyas, at giniling na taba ng baboy. Sarap lang. So tapos ko lang haluin nung laman ng baboy o yung baboy. So ito yung balat na minasa ko po ito. Ngayon ipapalaman ko na po. Samantalang gumagamit na sila ng makina sa paghuhulma at pagluluto nito. Pinaniniwalaang sa Egypt nagsimula ang pagluluto ng tinapay bago pa man dumating si Kristo. Tinapay ang ipinang-alay nila sa kanilang mga Diyos. Samantalang mga Kastila naman ang nagdala ng tinapay dito sa Pilipinas noong 16th century. Nagustuhan ito ng mga Pilipino, lalo pat tinapay din ang naging simbolo ng katawan ni Jesucristo. Sina Father Romy at Father Monch, tinapay rin ang nahanap na paraan para ipatikim sa kanilang mga parokyano ang pagmamahal ng Diyos. Sila naman ang mga tinaguriang Baker Priests ng Mandaluyong. May interesado magbigay ng oven, then just by accident, sabi ko, sige, kunin natin yan. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin. Pero si could start a bakery para pang livelihood, matulungan yung mga tao. Nagsimula raw silang gumawa ng tinapay sa loob ng seminaryo at ipinagpatuloy nila ito hanggang sa parokya ni Saint Dominic Savio. Ang Gospels ng ating Panginoon Diyos ay napaka-related dun sa pagbe-bake. Tinapay ng buhay sa misa na aming ginagamit
ay mula dyan. Kaya kapag gano'n ang pag-offering ng self, masarap talaga na ang nagiging products niya, ang fruits niya. Ang ganda. Kabilang sa pambatong tinapay ng mga panaderong pari, banana cake na 80 pesos kada loaf. Oatmeal cookies na 10 pesos kada piraso. Ito ang bestseller ng Pan de Savio. Ang kinikita ng kanilang Pan de Savio, ipinantutustos daw nila sa pag-aaral ng 40 mahihirap na estudyante sa kanilang lugar. Nagpapasalamat po kami sa kanila dahil sa mga tinutulong po nila sa pag-aaral namin. Kung may mga mumurahing tinapay, meron ding mamahalin. Katulad ng French Village Bread na 120 pesos ang presyo kada piraso. Samantalang ang mini baguette, 80 pesos ang isa. Ang mga mamahaling tinapay na ito, gawa ni Chef Mac, executive pastry chef sa isang 5-star hotel. We were trained properly from the hires that they made during those times. Like what I've said, mga several European chefs, na more than a dozen, I was trained. Ang husay ni Chef Mac sa paggawa ng tinapay, bunga raw ng pag-aaral niya ng culinary sa loob at labas ng Pilipinas. Ang ilan nga sa kanyang mga tinapay, by special request lang kung gawin niya. Katulad ng multigrains braided bread. Healthy raw ito dahil may sangkap na sariwang herbs, mga mamahaling nuts, at iba't ibang klaseng grains o butil. Ang presyo, 750 pesos kada piraso. Pinagsasama-sama muna ni Chef Mac ang mga sangkap sa electric mixer para gumawa ng dough. Tinimplahan niya ito ng sariwang herb katulad ng tarragon, rosemary at basil. Sunod na inihalo ang iba't ibang mga butil. Walnut. Minasa. At itatabi para umalsa. Matapos muling masahin, pinahaba ang dough ng halos isang dipa. Itinirintas na parang buhok. At saka ibinake sa loob ng 1 oras. Fresh from the oven. Fresh herbs with multi-grain bread. Ang kanyang sikreto para sumarap ang tinapay, huwag tipirin ang mga sangkap. Don't cut corners, meaning like for the ingredients alone. Kasi if you cut corners, people who really knows the product, malalaman nila. Tinapay ang isa sa mga pangunahing pagkain nating mga Pilipino. Hindi kompleto ang ating araw kung walang pandesal o tasty bread sa mesa. Pero dahil sa napipintong muling pagtaas ng presyo ng harina at iba pang gamit sa paggawa ng tinapay, tsak, siguradong magmamahal na naman ang presyo ng pandesal. O kung hindi naman, liliit ito. Magmura o magmahal man ang harina, tradisyon na raw para sa 70 anyos na panaderong si Mang Pablo. Kalahating siglo o 50 taon na raw kasi siyang gumagawa nito. Kung hihinto kami, wala rin naman kaming ibang hanap buhay na pwedeng pasukin dahil malalaki ng kapital ang kailangan. Kung kinasanayan na namin yan, na hanap buhay, paano kumikita pa rin. Bagamat bahagya ng humina ang mga braso ni Mang Pablo, hindi raw siya susuko kahit kilo-kilong harina ang kanyang kaharap para gawing pandesal. Ang pagpapanadre ay paglilingkod sa tao. Hindi lang hanap buhay, kung hindi nasa puso mo rin yung ano mo sa mga tao. Hindi nga lang daw sa tinapay na bubuhay ang tao, pero mas sumasarap ang ating pang-araw-araw na buhay kung malambot at mainit na tinapay ang una nating pinagsasaluhan na bunga ng pawis at sipag ng ating mga Baker King. Susunod, laptop, iPad,
digicam, at kung ano-ano pang gadget na gaya-gaya.